So, balik ulit. 10 o'clock, Saturday. 30 minutes pala tayo kanina. Nagtataka ako pagka yung sarili kong boka-boka lang dito, maabot lang ako 20 minutes, 30 minutes. Hindi ako makaabot ng isang oras. Pero pagka nung pinaliliwanag ko yung One God and Judgment, putang ina. Tamad na tamad ako pero umaabot ako ng isang oras sa awit. Sa isang sobrang tamad ko kasi. Ayoko nung masyadong maraming eke. Ano bang gagawin natin? Wait. Nakailan na ba tayo? Wow! Kalahati na. Hindi tayo nakatulog masyado kagabi kasi 11 o'clock na tayo natulog kagabi. May birthday yata doon. So, yun. Matik naman yun. Pagka may birthday, may video, okay, tumitira sila doon. Natatawa ako dito sa mga gagong to. Nakakatawa yung mga gagong to kasi alam mo, pagka may birthday, magbibidyo okay sila. Nakaabang sila doon, sabi may video okay. May mga sponsor pa, nagpapa-sponsor pa. Naririnig ko doon may sponsor pa ng mga gago. Kasi nakikita nila ako sa satellite ko anong ginagawa ko doon sa loob. Pag iihi ako, inaabangan nila ako. Nakikita nila ako sa cellphone nila. Nakikita nila ako. Hindi lang ako mismo, kundi nakikita nila yung loob ng katawan ko. Nakikita nila yung kung naiipit yung pag-ihi ko. Pag may nakita sila doon sa loob ng katawan ko, may ginagawa sila. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na makakuha kayo ng ebidensya ng satellite niyo. Pag nakakuha kayo ng kahit isa na nandun ako, kahit isang piraso na nandun ako, na may ebidensya akong hinahawakan, siguro kahit isang kutsilyo, makikipagdumugan ako, makikipagripuhan ako. Wala akong pakialam doon. Mapatay ako, hindi. Kasi doon ko lang sila mahuhuli. Ang pinanghahawakan ko doon, alam mo nyo ba pinanghahawakan ko doon? Bakit malakas yung loob ko doon? Kasi ang hirap maging alamat sa buong mundo. Mahirap maging alamat sa buong bansa. Mahirap maging alamat sa buong Pilipinas. Mahirap maging alamat dito sa Cavite. Diba? Tansya-tansya. Timbangan. Walang alam yung mayayaman dito sa mga trouble. Kasi alam lang ng mga yayaman sa mga trouble. Bayad ng tao or tawag nito yung ginagawa ng mga putang inang iglesia yan, manggago ng tao, di ba? Pero sa akin basag na basag ako awit. Pero sa akin duelo kung duelo.
basta may mahawakan ako. Kasi nasubukan ko na yung voice record. Hindi umubra awit. Pero takot sila. Takot na takot sila. Ang gusto ng mga gagong to, kasi nga kulob doon sa bahay na tinitirahan ko. Anytime na may gawin sa akin doon sa bahay na doon, walang makikita tao doon, kundi yung nakakapanood lang dito sa cellphone na to. Kaya alanganin ako doon. Hindi ko alam kung anong gagawin nila sa akin doon. Tapos bukas pa yung pinaka Poso Negro doon. Tinanggal yung kubeta doon, nilipat sa taas. Bukas yung Poso Negro doon. Putang na, baka chap-chapin ako. Baka gawin akong spaghetti nito. Bawat galaw nila binabantayan ko. Kasi ayokong masasayang yung pinaghirapan ko. Kahit kapalit ng buhay ko. Ayokong nasasayang. Ano ba ang buhay nyo sa buhay ko? Anong value ng buhay mo sa buhay ko? Anong presyo meron ka? Merong presyo ako. Sabihin na natin, tawagin natin si Tropang Trump. Si Elon. Naghihintay na lang ako ng taon. Isang taon na lang, 2 taon. Umupo ka na, brother. Kulang na lang. Pag papatansya ko, ano ba yung value ng buhay ng mga taong to sa akin? Kasi ang mahirap maging basura. Ang hirap maging tawagi kang basura dito. Diba? Takin mo. Lagi ko silang tinatawag na basura. Kasi wala naman silang silbi. Lasing na nga ako. Wala naman silang pakinabang. Diba? Kung dito sa Cavite, sasabihin natin, yung mga congressman dito, mayor, yung mga humuhudas sa akin dito sa Cavite, itong buong Tansa Cavite, buong General Trias, buong Cavite rito. Itong si Revilla, sino ba may hawak ng governor dito? Dito si Revilla, di ba? Itong Cavite, sino ba ang basura dito? Sino ba may hawak ng si Remulla nga pala? Oy, Remulla, tangina ka. Pati ako titirahin mo. Wala ka bang hindi ka ba nahiya dito sa Cavite, Remulla? Hindi ko sinasabing ikaw. Pero ikaw naririnig ko rito. So sasabihin ko lang, hindi ka ba nahiya rito? Wala ka bang hiya rito? Sasabihin ko sa'yo. Ayan. Alam na alam to ng mga lasinggero eh. Itong pagkalasing, usapan lasing. Tinamaan ako sa bunso. Pero alam ko sinasabi ko, putang ina mo ka.
Tangina ka, Rimulya. Laki kang Cavite. Kilala mo yung mga Guzman dyan, di ba? Hawak mo kami, di ba? Kailangan naiupo ka dyan na wala kang kamag-anak dito. Tangina ka. So, kung ako si Jan na isang tambay sa Cavite, magpapatayo ako dito ng sarili kong ano bang magandang channel. Channel 666, no? Channel 666. Tapos papatayo ako ng radio station dito. Rimulya, isipin mo ang gagawin ko. Papatayo ako, kukuha ako ng mga artista dito, puro Cavite. Puro dito. Kaso pag nawala ako rito, awit ka na. Kasi wala ka ng pinanghahawakan pag wala ako rito. Tangina mo. Tanda mo yung sinabi. So, anong maganda? Anong magandang gawin natin dito? Oh, sama natin yung mga bro-out dito, yung mga congressman dito, mga mayor. Yan, yung mga kababata ko dyan sa Cavite, yung mga humuda sa akin. Tanginin nyo. Sama natin. Anong maganda natin gawin dito sa Cavite? O dito, Bagtas. Ililipat na rito yung pinakabayan ng Tansa, lilipat dito sa Bagtas. Ewan ko kung sino may pakana nito. Kasi may malaking iglesia doon, so diskumpiyado ako sa sinasabing gano'n. Putang ina. Dito sa General Trias, ganun din. Yung munisipyo sa General Trias ililipat dito sa may pinagtipunan. So yung dito sa may Tansa ililipat dito. So nakapagduda naman yung gagawin niya, di ba? Ano ba 'yon? Para saan ba 'yon? Maglilipat-lipat kayo, para saan ba 'yon? Para sa atin ba 'yon o para sa Manalong to? Para kay Manalo ba to o para sa atin? Utang ina nyo, hudas kayo dito sa Cavite, sasabihin ko sa inyo. Kung may baril ako, pupunta ako dyan. Ewan ko sinong babaril sa akin. Tangina, may pimples pala ako. Ito masakit. Diba? Pinagtipunan, pupunta ako doon. Nagpunta nga ako doon sa mga kababata ako doon. Dumadaan ako, putang ina si Jan. Kala mo naman kung sino mga putang ina. Nakabike ako, gusgusin ako eh. Mukha akong muchas grasas. Kasi nga, pinagmukha akong pulubi rito sa Cavite. Tinatanong ko naman sila, sino ba kayo dito sa Cavite? Kaya nga, tinatanong ko kayo. Di ba? Tapos, uhulihin nyo ako dito, gagamitan nyo ako ng mga palabas. Mamamatay ako sa inyo, putang ina nyo. Hindi nyo man lang ako pinadalahan ng baril dito, papatayin nyo ako sa mga diplomatiko nyo. Di ba? Iisipin ng tao na matay lang ako. Tontado kang putang ina ka. Bigyan nyo ako ng baril para mabigyan ko kayo ng magandang laban.
Kasi ang pinanghahawakan ng mga putang inang iglesyang to, alam nyo kung sino? Si Duterte, mga Marcoses. Kasi Marcos, sabi ni Marcos dati, yung senior na sleeping tiger, yung mga iglesia ni Cristo. Sleeping tiger daw yung mga iglesia ni Cristo. Baka sleeping meow lang yan. Ha? Isang tao lang ang kalaban yan tapos tiger, putang ina ka. Tiger ka ba? Ako lang ang kalaban mo. Baka sleeping meow. Sleeping kuting ka lang. Di ba? Hindi mo naman ako kaya Kayanin mo. Di ba? Bakit? Bakit hindi nila ako makaya? Sasabihin ko dito para dito sa mga tulongges dito. Ano nangyayari sa Israel ngayon tsaka sa Hamas? Hindi ko pa alam kung sino kakampi ko dyan sa dalawa. Pero malalaman nyo na lang, baka sabihin nyo, awit. Yun na lang ang sasabihin nyo sa bandang huli. Labas nyo yung governor nyo, labas nyo yung congressman nyo dito, ilabas nyo lahat. Kasi nga, magbibigay ng pondo rito. Tulad nga doon na andun ako sa pinagtipunan. Di binibigyan ng pondo kasi nandun ako Anong panahon yon? 2015. 2017. Hindi daw binibigyan ng pondo doon sa pinagtipunan. Kaya pinatira ako para mabigyan ng pondo sa pinagtipunan. Putang ina kang sleeping tiger ka. Ako lang ang kalaban mo, putang ina ka. Tapos ang gagamitin mo kung sino-sino. Diba? Baka sleeping meow ka lang. Tangina mo ka. Pag gumalaw na silang lahat, tandaan nyo, sinabi ko. Maghintay-hintay kayo. Sabi ko nga dati, hindi lahat demonyo. Katulad nyo. Hindi lahat ng tao nababayaran nyo. Tandaan nyo sinabi ko. Kasi nga sabi ko nga, kung may mayaman, anong paki ko sa pera mo, putang ina ka? Kung may pera ako, anong paki ko sa pera mo, putang ina mo? Hindi lahat sakop yung putang ina ka. Papatayin ko kayo. Paabang ka na sa akin sa bagtas. Ngayon pa lang. Kasi pag dumating ang araw, hindi ako maawa sa iyo, putang ina. Papatayin kita. Ilang oras na ba? Wait. Nung nag-ano nga pala doon sa Paradahan. Paradahan ba yon? Punta dos yata. Mga tropa doon. Taka na, namigay si Remulla ng bigas. Nandun ako. Utang na, syempre ako naman ang wala akong pera. Pupunta ako doon. Sinamahan ko nanay ko. Kuha ako ng bigas. Nandun yung mga taga pinagtipunan, taga bunga. Lahat ng section, division dito. Yung mga binigyan lang.
Anong sinabi sa inyo ni Remulla? Huwag niyong papahina. Yun, totoo. Tangina ka talaga. Brother, umayos ka. Gawin mong nagagawa mo rito. Kung tutuusin, bago pa nagsisimula rito, sino mga sasabihin natin, sino mga lumang tao dito sa Cavite, mga lolo ko rito, mga Di Guzman dyan, mga Salgado, diba? Alam kong isa rin ang mga kamag-anak ko sa mga, kasi sinasabi dati kami raw lang makapangyarihan tao dito nung unang araw, pero hindi naman kami naghahabol doon. Wala kaming hinahabol sa inyo. Ewan ko kung totoo yun. Kaya napapaginitan yata o kung ano ba yan. Wala akong hinahabol sa inyo. Pera nyo yan, pera nyo yan. Yung pera ko, huwag kayong pumarte. Akin yun. Ano ba? Huwag kayong magnanakaw sa akin. Lumalawit na pala yung ganito ko. Hindi na ako makadali na 16 nito. Diba? Tangin na ka. Patayin kita. So, ano? Kasi ang ginawa ng mga putang inang iglesyang to, kasi nga dahil kunyari sa isang lugar, Katoliko ka, isa kang mayor dito sa Cavite, o isa kang born again na naging mayor dito sa Cavite, ang gagawin naman ng mga putang inang eleksyon to para mapaupo nila yung kanila, hahakot sila dito nung mahihirap, mga taong walang kaya, yung mga taong mukhang pera, kukuha sila nun. Pagkatapos makuha yung mga mukhang pera, pagdating ng eleksyon, utang na loob. Walang ano doon. Walang tawag nito, sasabihin natin. Walang puhunan doon. Kasi kung ako, yung diskarte ng putang inan to, palalabasin kita, papupuntahin kitang abroad, ha. Basta ganito, ha, atin to. Tinulungan kita, tulungan mo rin ako. Di ba? Utang na loob. Uking ina mo. Dapat ganun. Di ba? Uking ina mo. So, pag nagawa na nilang pa-open yung mayor dito, napalitan na yung mga tropang, yung mga kasi may ginagawa rin to. Yung mga props nilang Katoliko. Mga props nilang kunyari Katoliko, kunyari born again. Putang ina talaga. Lahat ng props, lahat ng palabas ginawa ng putang ina to. So lahat 'yon dapat bantayan nyo. So mga brother, ano bang pinakamahalaga na bagay na ibibigay mo sa atin? O Remulla, o ito si tangina mo kong, tangina ka kong Perer, binalian mo ako dyan, tangina ka. Ano bang palabas ang gusto mong palabasin dyan? Magkano pera nakuha nyo sa pinagtipunan?
ina nyo. Laki akong pinagtipunan. Dahil sa wala akong pera, isa akong maliit na tao, isa akong katuking na tao, hindi kayo nag-isip. Hindi kayo nag-isip kung anong, kasi kung ano lang yung nakikita nyo sa labas. Kung ano lang yung nakikita nyo sa natural na nakikita nyo. Hindi kayo nag-isip kung ano yung para sa bayan, para sa atin dito. Tanginin nyo. Ano? Totoo yung sinasabi ko? Hindi. Tanungin natin yung taga Malabon. Bawal magsabi ng nakakahiya. Diba? Bawal magsabi ng nakakahiya kasi mahirap yun. Nagpapalusot ka nun. Ano para sa atin dito? Utang ina ka. Pinatira mo ako dyan. Pinalayas mo pa ako sa tapya. Okay lang yun. Alam ko yun. Ewan ko kung totoo. Pinapatay ko. Patayin nyo. Dapat Dapat ubos. Kuha mo ko. Hindi ko alam kung totoo yung nasasagot. Patayin nyo. Dapat ubos. Utang nyo. Pag peke yung nasagap kong balita, kayo mananagot sa akin. Putang nyo. Ano ang para sa atin dito? Gusto ko na ngang umalis dito sa Cavite. Gusto ko nang lumayas. Kung meron akong mga kwartang mga 1,000,000, sakto-sakto na yan. 1 million. Kasi makapagpatayo na ako ng bahay niyan doon sa malayo. Tapos, syempre, meron na akong mga stock na pagkain doon. Kahit pa paano, makakakuha naman ako ng pagkain. Mga 1 million. Makakaalis na ako dito sa Cavite. Mga ganon. Milyon-milyon ang pera nyo. Kung ayaw nyo ng sakit ng ulo dito sa Cavite, bigyan nyo ako ng pera, 1 million. Alis ako dito sa Cavite. Kung ayaw nyo ng sakit ng ulo, wag kayo, syempre, ikaw na tao, ayaw mo may masakit ang ulo. Ayoko ng masakit ang ulo, putang ina ka. Ayoko ng masakit ang ulo. Eto 1 million, umalis ka na. Ganun ang gawin mo. Ganun ang gawin mo. Bigyan mo ako ng 1 milyon, aalis ako dito sa Cavite. Mamili ka ngayon. Di ba? Putang ina nyo, yayabang nyo dyan sa General Trias. Gusto ko kayong patayin. Ang yayabang nyo dito sa Tansa. Napakayabang yung putang ina nyo, papatayin ko kayo. Lintik ang yabang yung hayop kayo. Gusto ko kayong patayin, putang ina nyo. Walang nakakaagrabyado sa akin dito, putang ina nyo. Kasi hindi ako nang-aagrabyado ng tao, putang ina nyo. Kaya napakarami kong tropa ritong sumusuporta sa akin dito sa Cavite. Kasi kahit sila, nililigtas ko. Putang ina ka, papatayin kita. Papatayin kita. Sino ka man. Wala akong inaagrabyado rito. Kahit alam ko kung anong kaya ko. Pero papatayin kita. Kilala mo ako sa pinagtipunan, di ba? Sino nakakakilala sa akin sa pinagtipunan? Nakikilala nyo naman ako sa pinagtipunan, bata pa tayo, di ba? Sino nagtanggol sa inyo?
Di ba balita sa iyo yun, Kong? Sino nagtanggol sa inyo doon? Putang ina ka. Tapos yan ang igaganti mo sa akin, putang ina ka. Patayin kita, putang ina ka. Okay. Mamaya na ulit. Mamaya na ulit tayo mag-usap. Nakainom lang yata ako. Pero hindi ko kinakalimutan yung sinasabi ko. Pasalamat kayo, wala pa akong barel. Kahit nga yung ano, teka. Magbigay sa akin ng teka dito. Okay lang yun. Bigyan nyo lang ako kahit papano. Kahit teka, bigyan nyo ako. Pagbibigyan ko kayo. Okay, mamaya na ulit.